Ang arrival lobby ng Ninoy Aquino International Airport, NAIA sa Maynila ay kasalukuyang nakakagulat na tahimik. Napahinto ang mga dayuhang turista na kalalapag pa lamang sa Pilipinas, hindi makapagsalita. Ang ilan ay napaluha pa dahil sa labis na pagkabigla. Ang nasaksihan nila ay hindi ang pinakabagong teknolohiya o maingay na pista. Ito ay isang napakaliit na gawaing walang salita. Ang sandaling iyon ay mabilis na kumalat sa social media at ngayon, ang mga flight papuntang Pilipinas ay nagiging matinding agawan. Isang tanawin ang pumira sa pandaigdigang pagtatangi na ang Pilipinas ay isang bansa lamang ng magagandang isla ngunit magulo at hindi sibilisado. Bakit sila natigilan sa nakita nila? Ibabahagi ko sa inyo ngayon ang 7 araw ng milagro na nasaksihan ko sa Pilipinas na hindi na ibalita. Ang arrival lobby ng NAIA ay nasa isang sitwasyon ngayon na nagpatigil sa mga dayuhan. May isang eksena na nagpalingon sa buong mundo. Sa mga siksikang paliparan, puno ng tao na tren, at maging sa mga kalye ng hindi pamilyar na lungsod, may mga taong nagpipigil ng pinto o tahimik na nakatayo, nagpapakita ng kaayusan. Ang mga maliliit na sandaling ito ang nagpapabago sa mga ruta ng paglalakbay ng mga dayuhan at nagpapataas ng husto sa demand para sa mga flight papuntang Pilipinas. Ako si James Williams, isang reporter sa international desk ng The New York Times sa loob ng 20 taon. Sa totoo lang, may pag-aalinlangan ako habang nakasakay sa eroplano papuntang Pilipinas. Nakita ko ang istatistika na tumaas ng 200% ang mga turista sa Pilipinas sa huling 3 taon, ngunit nagtatanong ako kung ito ba talaga ay dahil sa tunay na esensya ng bansa. Sa Western media circles, ang Pilipinas ay kilala pa rin bilang isang bansa na puno ng traffic at Filipino time, kung saan ang kaguluhan ay mas nangingibabaw kaysa sa kaayusan. Dominante ang pananaw na ang lipunan ay mas nagbibigay prioridad sa personal na kaligayahan kaysa sa pangkalahatang kaayusan. Hindi ako malaya sa pananaw na iyon. Parang dumating ako para kumpirmahin ang aking pagtatangi. Naisip ko na madaling makasulat ng artikulo na ang popularidad ng Pilipinas ay pansamantalang trend lang, na iginiit na ito ay isa lamang ilusyon na nilikha ng mga sikat na influencer at mga beach resort. Sa ganoong pananaw ako nagsimula ng aking pag-uulat. Ang unang tanong ay bumangon sa sandaling dumating ako sa NAIA. May libu-libong tao sa loob ng paliparan, ngunit halos walang ingay. Ang mga tauhan ng impormasyon ay ginagabayan ang mga pasahero sa pamamagitan ng kilos at ngiti kaysa sa mga salita, at ang mga tao ay natural na lumilikha ng daloy. Gumamit ako ng Charles de Gaulle sa Paris at JFK sa New York nang hindi mabilang, ngunit hindi pa ako nakakita ng ganitong kalmadong kaayusan. Hindi ako makapaniwala na ang isang paliparan na dinadaanan ng daan-daang libong tao araw-araw ay maaaring maging ganito katahimik. Nakakagulat din ang imigrasyon. Hindi umabot ng 30 segundo ang pagdaan sa automated gate. Sa New York o London, normal ang pumila ng 1 oras, kaya tanong ko, ito ba ay simpleng issue ng teknolohiya o ito ba ay isang pagkakaiba sa saloobin ng mga taong nagpapatakbo ng sistema? Gayunpaman, pinasimple ko ito sa pag-iisip na ang sistema ay mahusay na disenyo. May mataas silang kasanayan sa teknolohiya, kaya natural lang, hindi ko na masyadong inisip. Ang mga tanong ay nagpatuloy habang nasa bus ako papunta sa Metro Manila. Ang mga kalsada ay komplikado, ngunit ang mga super ay nagbibigayan sa isa't isa. Halos hindi ko narinig ang busina. Sa New York, sana ay nagkaroon na ng ilang matinding pag-aaway traffic. Ang dami ng sasakyan sa Manila ay mas mataas kaysa sa New York, ngunit ang ingay ay tila mas mababa sa kalahati. Isang maliit na pangyayari ang naganap nang dumating ako sa pasukan ng hotel. Isang lalaki, na walang kinalaman sa akin, ang nagpigil sa pinto para sa akin ng matagal. Bukod pa rito, ako ay isang dayuhan, at wala siyang dahilan upang tulungan ako. Tumango lang ako, ngunit ang kabaitan na iyon ay nanatili sa aking alaala. Nang gabing iyon, sa aking silid sa hotel, tinanong ko ang aking sarili habang inaayos ko ang aking mga tala. Mayroon bang isang bagay na nagpapatakbo sa bansang ito na hindi ko pa nakikita? Mayroon bang katotohanan na napapalampas ng Western media? Ang tanong ay lalong lumaki. Kinabukasan, sumakay ako sa tren MRT, LRT, para sa seryosong pag-uulat.
Ang Metro Manila's train system ay isa sa pinakamalaki sa mundo na ginagamit ng milyon-milyong tao araw-araw. Ang New York subway ay may katulad na laki, ngunit ang kapaligiran ay ganap na naiiba. Ang New York ay laging puno ng ingay at kasikipan, ngunit ang Maynila, sa kabila ng dami ng tao, ay tahimik. Ang mga tao ay nakapila, ngunit hindi lamang iyon simpleng pila. Ito ay isang eksaktong pakiramdam ng hindi pagistorbo sa isa't isa, paggalaw ng walang labis na pagtulak, at walang sumisingit. Ito ay isang kaayusan na hindi maiisip sa London o Paris. Isinulat ko sa aking notebook, ang kaayusan ay hindi sa pilitan, ang puso ng tao ang unang kumikilos bago ang sistema. Nakita ko ang isa pang kahangahangang eksena sa loob ng tren. Isang binata ang natural na tumayo sa kanyang upuan nang makita ang isang lola, matandang babae, na nahihirapan. Ang matanda ay umupo na parang natural lang, at ang binata ay nagpakita rin ng ekspresyon na natural lang iyon. Hindi ito kultura ng pagpapalitan ng mga salita ng pasasalamat. Ito ay isang ugali kung saan ang katawan ang unang gumanti. Sa kanluran, ang pagbibigay ng upuan ay itinuturing na isang malaking kabaitan. Ngunit sa Pilipinas, ito ay bahagi lamang ng araw-araw na buhay. Ang pagkakaiba na ito ay labis na nakakabigla sa akin. Nang hapon, nagulat ako sa isang palengke. Pamilihan sa isang residential area. Daan-daang tindahan ang siksikan sa makitid na eskinita, ngunit ang daloy ng tao ay hindi nagambala. Inaasahan ko ang mga mapilit na mamimili, ngunit ganap na mali ang aking inaasahan. Ang mga tindera ay kumikilos batay sa pagbasa ng ekspresyon ng customer bago magsalita. Ito ay isang ganap na naiibang kapaligiran mula sa Chinatown ng New York o sa mga pamilihan ng London. Isang aling-ale ang nagbigay sa akin ng isang piraso ng mainit na kakanin, kasabay ng mga salitang, "Tikman mo muna bago ka magdesisyon." Hindi lang ito simpleng tikim, sample. May malasakit pag-aalaga ito para sa akin bilang isang dayuhan. Ito ay mas malapit sa pagtanggap, hospitality, kaysa sa pagbebenta. Nang kukunin ko ang aking wallet, tumawa siya at umiling. Sa isa pang tindahan, ang isang lola ay nakinig sa aking mahinang Tagalog at dahan-dahang nagpaliwanag sa pamamagitan ng kilos. Hindi siya nagpakita ng pagkaasar kahit abala ang oras. Tao muna bago ang kita. Nang sinabi kong nawawala ako, nagtanong pa siya sa ibang tindera para ituro sa akin ang daan. Ang lahat ng mga eksenang ito ay maliliit at tahimik, ngunit dahil dito, mas malakas ang epekto dahil ito ay tunay na saloobin sa araw-araw na buhay, hindi isang magarbo na palabas. Walang nakakaalam na ako ay isang dayuhang reporter at walang sinuman ang may kamalayan sa kamera. Hanggang sa sandaling iyon, inakala ko na ito ay simpleng paghanga sa kultura ng Pilipinas. Ngunit sa ikatlong araw sa Maynila, nagsimula akong seryosong itala ang paggalaw ng lungsod. Ito ay isang pangkaraniwang gawain para sa isang reporter, ngunit ang lungsod na ito ay hindi na itala bilang pangkaraniwan. Ito ay naiiba sa lahat ng malalaking lungsod na naranasan ko. Una, ang pampublikong transportasyon ay gumagalaw na parang puso ng lungsod. Ang mga tren ay dumating ng eksakto sa minuto, at ang lokasyon ng mga bus ay ipinapakita sa real time. Sa New York, walang nakakaalam kung kailan darating ang subway. Gayun din sa London. Ngunit sa Maynila, lahat ay nahuhulaan. Ang mas nakakagulat ay ang mga tao ay may pahinga. Spaes, kahit sa gitna ng katumpakan. Halos walang nagmamadali, at walang nagpipilit sumakay bago sumara ang pinto. Dahil alam ng lahat na darating ang susunod na tren sa loob ng 2 minuto, bumulong ako sa aking sarili. Ito ay hindi lamang simpleng sibilisasyon. Ito ay isang istruktura kung saan ang tao at ang sistema ay nagkakaintindihan sa isa't isa. Ang kalidad ng serbisyo sa Naya ay mas espesyal. Hindi nakakagulat na matagal na itong narrate bilang isa sa pinakamahusay sa mundo. Sa napakalaking espasyo na dinadaanan ng daan-daang libong tao araw-araw, alam ng mga tauhan kung anong sitwasyon ang magiging sanhi ng pagkabalisa sa mga turista mula sa iba't ibang bansa. May nasaksihan akong eksena. Isang pamilya mula sa Middle East ang nawawala sa connecting flight area. Ang isang tauhan ay lumapit, tiningnan lamang ang kanilang ekspresyon, at tumulong. Ang kanyang Ingles o Arabe ay hindi matatas,
ngunit perpektong nakipag-ugnayan siya sa pamamagitan ng kilos at isang tablet. Nakita ko ang kaluwagan na kumalat sa mukha ng pamilya. Ito ay hindi serbisyo na nilikha ng data lamang. Ang karanasan, saloobin, at profesional na pagmamalaki ay nakapaloob sa aksyon ng mga tauhan. Ang Changi Airport ng Singapore ay kahanga-hanga, ngunit ang serbisyo ng Naya ay may idinagdag na init, warmth. Sa aking 20 taon ng karera sa pagiging reporter, hindi pa ako nakakita ng ganitong eksena. Sa maraming lungsod, ang kahusayan at kabaitan ay nagbabanggaan. Kung subukan mong iproseso ng mabilis, nagiging malamig ang pakikitungo, at kung subukan mong maging mabait, bumabagal ang bilis. Ngunit sa Pilipinas, ang dalawang elemento ay natural na nagsasama. Nang gabing iyon, binisita ko ang isang abalang lugar sa Makati. Kahanga-hanga ang mga modernong gusali, ngunit ang nakakagulat ay ang kapaligiran. Lampas alas, 10 na ng gabi, ngunit ang mga babae ay naglalakad mag-isa. Ito ay isang eksena na mahirap isipin sa New York o Paris. Dahan-dahan akong nagtanong sa isang binibini, "Hindi ka ba natatakot maglakad mag-isa sa gabi?" Sumagot siya na parang nagtataka, "Bakit ako matatakot? Nandito tayo sa Maynila, at maraming tao, at may mga tanod." Ang sagot na iyon ay nakakabigla sa akin. Isang lipunan kung saan ang kaligtasan ay isang bagay na natural. Hindi alam ng mga Pilipino kung gaano kahanga-hanga ito. Nang gabing iyon, maikli kong isinulat sa aking notebook. Ang lakas ng Pilipinas ay wala sa laki, ngunit sa detalye ang pagiging pinong, supplety, na hindi napapalampas ang bawat isa sa loob ng isang malaking sistema. At nagtanong ako, sino ang gumawa ng detalyeng ito, at paano ito pinapanatili? Hindi ito maipaliwanag ng teknolohiya lamang. Hindi sapat ang sistema. Tiyak na mayroong mga tao. May puso ng tao. Ang tanong na ito ay malapit ng humantong sa isang malaking pagbabanggaan sa susunod na kabanata. Ang aking pagtatangi at ang katotohanan na nakita ko ay magbabanggaan ng harap-harapan. Nang bumalik ako sa aking silid, napuno ako ng mga mensahe mula sa aking mga kasamahan sa bahay. Ganoon ba talaga kahanga-hanga ang Pilipinas? Hindi ba't isang bansa lang iyan na maganda ang teknolohiya? Ang kabaitan ay publicity lang para sa mga turista. Marami akong narinig na kwento na malamig sila sa mga dayuhan. James, baka napropaganda ka lang ng gobyerno ng Pilipinas. Ang kanilang mga mensahe ay eksakto sa pananaw ng kanluran na palagi kong naririnig. Ang Pilipinas ay isang malamig, formal, at abalang bansa. Isang lipunan na umuunlad sa ekonomiya, ngunit kulang sa pakikipagkapwa-tao humandi. Isang kultura na nagtataboy sa mga dayuhan. Ang ganoong pagtatangi ay tinatanggap bilang karaniwang kaalaman sa Western media circles. Idinagdag pa ng isang senior reporter, ang kabaitan sa mga bansang Asyano ay pawang pang-ibabaw lamang. Mayroong pakitang tao. Naramdaman mo iyan noong nag-uulat ka sa Pilipinas, di ba? Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga eksena na nakita ko sa loob ng 2 araw ay tila ng hina. Baka sobra ko lang pinapahalagahan. Bilang isang reporter na may 20 taong karera, dapat akong manatiling objektibo, ngunit baka nagpadala ako sa emosyon. Ang mga salita ng aking mga kasamahan ay patuloy na umikot sa aking isip. Mga espesyal na serbisyo para sa mga turista, kabaitan dahil alam nilang dayuhang reporter ako, ang posibilidad na ang mga eksena ay itinanghal, stayed. Isinara ko ang aking laptop at lumabas muli sa lungsod. Bilang isang reporter, kailangan kong panatilihing bukas ang parehong posibilidad. Lampas alas, 9 na ng gabi. Abot-abot pa rin ang lungsod. Sinadya kong maglakad papunta sa isang barangay, residential area, na hindi dinadaanan ng turista. Gusto kong makita ang tunay na araw-araw na buhay. Sa harap ng isang sari-sari store, ang isang lola ay may bitbit na mabigat na grocery bag. Isang lalaking estudyante sa high school na parang dumadaan lang ay natural na lumapit at kinuha ang bag. Tinanggihan ng lola, ngunit dinala pa rin ng estudyante ang mga ito hanggang sa bahay. Sinundan ko sila. Akala ko magkakilala sila, ngunit ibinaba lamang ng estudyante ang mga bag sa harap ng bahay ng lola at umalis. Nang magpasalamat ang lola, tumango lang siya na parang natural lang iyon.
Ito ba ay nagkataon lamang? Swerte lang ba ako? At nakita ko ang isang mabait na estudyante. Gayunpaman, pagkatapos ng 10 minuto, isa pang eksena ang naganap. Isang babae na may stroller ang nahihirapan sa isang hintuan ng bus. 3 tao ang sabay-sabay na lumapit at tumulong. Walang naghintay, at walang nagtanong kung sino ang uunahin. Ang mga tindera sa palengke ay nagbigay ng upuan sa isang lolo. Matandang lalaki kahit abala sila. Sa tren, isang estudyante sa kolehiyo ang natural na nagbigay daan sa isang dayuhang lolo na may mabigat na bagahe. Walang nakakaalam na may kamera. At walang nakakaalam na reporter ako. Sa loob ng 30 minuto, 7 beses akong nakasaksi ng kabaitan. Hindi ito nagkataon, kahit sa estatistika. Ito ay sistema. Umupo ako sa isang bench at binasa muli ang mga mensahe ng aking mga kasamahan. Hindi pa sila nakakapunta sa Pilipinas. Tiningnan lamang nila ang Pilipinas sa loob ng framework ng Western media. Hindi man lang nila kayang pag-ibahin ang Pilipinas sa ibang bansa sa Asya. Doon ko napagtanto, hindi ako ang may pagtatangi, kundi sila. Ako ay nakakita ng direkta, habang sila ay naniniwala lamang sa mga naririnig. Ngunit nanatili ang pag-aalinlangan. Ano ang sasabihin ng aking mga kasamahan kung isusulat ko ang artikulong ito? Sasabihin ba nilang binili ako ng Pilipinas? Pagsasabihan ba nila ako na nawalan ako ng objektibidad? Sa pagitan ng aking pananampalataya bilang reporter at ng katotohanan na nakita ko, napunta ako sa malalim na pag-iisip. Ang pag-iisip na iyon ay haharap sa isang kritikal na pagsubok sa susunod na kabanata. Isang hindi maiiwasang sandali ang papalapit. Ang kritikal na eksena ay dumating ng walang babala. Pauwi ako sa aking tinutuluyan matapos ang pag-uulat sa gabi nang biglang umulan ng malakas. Ang ulan sa Maynila sa ulan sa New York. Nagsimula ito ng walang babala at malakas. Walang payong, nakatayo lang ako sa ilalim ng bubong ng isang gusali. Ang ulan ay lalong lumakas, at ako ay nakulong sa gitna ng lansangan. Sinubukan kong buksan ang ride-hailing app sa aking smartphone, ngunit mahirap para sa sasakyan na makapasok sa makitid na eskinita na ito. Pagkatapos ng halos 20 minuto, walang senyales na hihina ang ulan. Naisip kong tumakbo na lang. Halos 10 minuto ang layo ng hotel, ngunit tiyak na mababasa ako ng husto sa ulan na ito. Nang sandaling iyon, isang babae na nasa edad na ang tumigil habang papalampas sana siya sa tabi ko. Tiningnan niya ako sandali at inabot ang kanyang payong. Walang salita. Nagulat ako at tumanggi. Naghalo ang Ingles at ang aking mahinang Tagalog. Okay lang, hindi ko ito pwedeng gamitin. Ngunit umiling siya. Inabot ang payong sa aking kamay, at naglakad palayo sa ulan. Natigilan ako. Wala siyang hiniling na kapalit. Wala akong paraan para maisauli ang payong. Walang kamera, at walang nakakakita. Hindi niya alam ang aking nasyonalidad, trabaho, o pangalan. Nakita niya lamang ang isang tao na nakatayo sa ulan, nagdesisyon na tumulong, at tumulong. Iyon lang. Nakatayo ako roon ng matagal, hawak ang payong. Sa 20 taon ko sa pagiging reporter, naglakbay ako sa hindi mabilang na lungsod, ngunit ito ang unang pagkakataon. Hindi ko ito naranasan sa London o Paris o sa anumang lugar maliban sa Maynila. Ang gawaing iyon ay napakasimple, ngunit sa isang iglap, pinabagsak nito ang lahat ng aking pagtatangi at malamig na pagsusuri. Tiningnan ko ang likod niya habang naglalakad siya sa ulan. Hindi siya nagmamadali, at hindi siya mukhang naiinis. Naglakad lang siya ng natural, na parang natural lang iyon. Habang pabalik sa hotel, patuloy akong nag-iisip. Paano ko ito ipapaliwanag? Ano ang sasabihin ng aking mga kasamahan kung sasabihin ko sa kanila ang kuwentong ito? Sasabihin ba nilang nagkataon lang? Sasabihin ba nilang swerte lang ako? Hindi ito nagkataon. Ang lahat ng mga eksena na nakita ko sa mga nakaraang araw ay dumaan sa aking isip. Ang binata na nagbigay ng upuan sa tren. Ang aling na nagbigay ng kakanin sa palengke. Ang estudyante sa high school na nagdala ng bagahe. Ang lola na nagbigay ng direksyon. At ngayon, ang babae na nagbigay ng payong. Lahat ito ay isang kultura. Ito ay puso ng tao,
hindi sistema, hindi ito sa pilitan ng batas, at hindi ito para sa benepisyo sa ekonomiya. Ito ay ganda ng asal courtesy ng isang tao sa kapwa-tao. Hindi ko maipaliwanag ang eksenang ito bilang serbisyo para sa turista. Hindi ito maipaliwanag ng kahusayan ng lungsod o sistema ng ekonomiya. Hindi ito gawa ng teknolohiya. Ito ay kultura. Ang kultura na iyon ay maaari lamang maunawaan sa pamamagitan ng karanasan, hindi sa paliwanag. Pagdating sa aking silid sa hotel, nagpalit ako ng basang damit at biglang napansin. Hawak ko pa rin ang payong. Ito ay isang itim, ordinaryong payong. May maliit na sticker sa hawakan. Maingat kong inilagay ang payong sa mesa. Hindi lang ito isang bagay. Ito ang pinakamalaking regalo na natanggap ko sa loob ng 20 taon ko sa pagiging reporter. Nang sandaling iyon, ang pariralang malamig ang Pilipinas na sinasabi ng aking mga kasamahan sa kanluran ay hindi na maaaring manatili sa akin. Sa harap ng init warmth na personal kong naranasan, ang pagtatanging iyon ay walang kapangyarihan. Nagkaroon ng pagbabago. Binuksan ko ang aking notebook at itinala ng detalyado ang nangyari ngayon. Oras, lugar, panahon, at maging ang likod ng babae. Ito ang magiging pinakamahalagang eksena sa aking artikulo. Pagkatapos nagpadala ako ng tugon sa aking mga kasamahan. Maikli, ngunit puno ng paninindigan. Ang Pilipinas na nakita ko ay ganap na naiiba sa iniisip ninyo. Hindi ito propaganda o marketing. Ito ay totoo. Matapos ipadala ang mensahe, nagsimula akong tingnan ang Pilipinas sa ibang pananaw. Hindi na ako isang tagapagmasid, observer. Ngayon, nagiging isang tagapag-unawa, understander ako. Hindi ako makatulog ng matagal ng gabing iyon. Tiningnan ko ang tanawin ng Maynila sa labas ng bintana at nag-isip. Ilang kuwento pa kaya ang hindi ko natuklasan sa lungsod na ito? Ang tanong na iyon ay naghahanda upang humantong sa mas malalim na paggalang kinabukasan. Mula noon, mas maingat at mas malalim kong inobserbahan ang Pilipinas. Maaga akong gumising kinabukasan at naglakad malapit sa aking tinutuluyan. Alas, aims na ng umaga, ngunit gising na ang bayan. Binubuksan ng mga may-ari ng tindahan ang kanilang mga rolyo, nagwawalis ng kalsada ang mga cleaner, at isa-isang naglalakad ang mga papasok sa trabaho patungo sa istasyon ng tren. Ngunit ang nakakagulat ay ang kaayusan na nananatili kahit sa gitna ng pagmamadali. Walang nagmamadali, at walang nanggugulo sa iba. Ang umaga sa New York ay parang isang battlefield, ngunit ang umaga sa Maynila ay parang isang orkestra. Umorder ako ng kape sa isang coffee shop. Ang barista ay hindi naasar nang marinig ang aking mahinang Tagalog. Sa halip, dahan-dahan niyang ipinaliwanag ang menu at nagbigay ng rekomendasyon. Ito ay sa oras ng rush hour. Dahan-dahan niyang sa halip. Doon, dumating ako sa isang konklusyon. Ang kabaitan ng Pilipino ay saloobin, hindi emosyon. Ito ay isang ugali na nakabaon ng malalim sa araw-araw na buhay, hindi nagbabago batay sa pansamantalang pakiramdam. Ang pag-aalala, consideration, ay pamumuhay, hindi isang pagpipilian. Ang kaayusan ay resulta ng paggalang, respect sa isa't isa, hindi sa pilitan. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit ang kalidad ng NEA ay nananatiling numero 1 sa mundo sa loob ng maraming taon. Hindi lang ito dahil sa mga pasilidad. Ito ay dahil sa saloobin ng libu-libong tauhan na nagtatrabaho sa paliparan araw-araw. Alam ko rin kung bakit ang tren ng Maynila ay tahimik na nakakabitbit ng milyon-milyong tao araw-araw. Ito ay dahil ang bawat pasahero ay nag-aalala sa iba. Gaano man kaganda ang sistema, wala itong silbi kung hindi makikipagtulungan ang mga tao. Naintindihan ko rin kung bakit napakainit ng mga tindera sa palengke. Para sa kanila, ang customer ay hindi lamang isang taong nakikipagpalitan ng pera. Sila ay mga tao na kasama nilang nagbabahagi ng oras. Ang sistema ng Pilipinas ay binuo ng teknolohiya. Ngunit ang puwersa na nagpapatakbo ng teknolohiya na iyon ay tao. At ang pag-aalala sa araw-araw na buhay ng mga taong iyon ay lumilikha ng isang ritmo na wala sa anumang iba pang lungsod sa mundo. Tanghali na nang dumaan ako sa harap ng isang paaralan. Oras ng uwian, at ang mga bata ay tumatawid sa pedestrian lane. Nang magbago ang ilaw,
Eksaktong tumigil ang lahat ng sasakyan. Walang nagbusina at walang sasakyan ang sumubok na umabante. Isang bata ang natumba at ang laman ng kanyang backpack ay nagkalat. Isang tuper na naghihintay sa ilaw ang bumaba sa kanyang sasakyan at tinulungan ang bata. Binalik niya ang lahat ng gamit at bumalik sa sasakyan. Ang mga sasakyan sa likod ay naghintay ng hindi nagbobusina. Habang pinapanood ko ang eksenang ito, napagtanto ko, ang lipunan ng Pilipinas ay may sistema na gumagana upang protektahan ang mga mahihina. Kahit hindi sa pilitan ng batas o walang CCTV, kumilos ang mga tao na parang natural lang iyon. Nang hapon, naglakad ako malapit sa National Museum. May maliit na parke sa pagitan ng mga matatayog na gusali. Oras ng tanghalian, at ang mga empleyado ng opisina ay nakaupo sa mga bench. Walang kahit isang piraso ng basura sa paligid ng basurahan. Ang mga parke sa Amerika at Europa ay laging may problema sa basura, ngunit malinis ang parke sa Maynila. Dahil dinadala ng mga tao ang sarili nilang basura, hindi lang ito simpleng kamalayan, civic consciousness. Ito ay kultura. Ang kultura ng pagtrato sa pampublikong lugar na parang sarili mong bahay, ang ugali ng pagpapanatili ng kalinisan para sa susunod na tao. Sa puntong ito, hindi na ako isang obhektibong tagapagmasid. Ang tahimik na paggalang ay lumalaki sa kaibuturan ng aking puso. Hindi ito matinding emosyon. Ito ay isang kalmadong resonance, parang hangin na nananatili pagkatapos ng ulan. Hindi ito magarbo, ngunit malalim. Hindi ito malaki, ngunit sigurado. Pagbalik sa hotel ng gabi, dala ko ang payong na natanggap ko kahapon. Hindi na lang ito isang simpleng bagay. Ito ay naging simbolo ng bansa Pilipinas. Pagpasok ko sa silid, gumawa ako ng mahabang tala. Ang lakas ng Pilipinas ay wala sa laki, ngunit sa lalim. Hindi sa kasilawan, glamour, ngunit sa pagiging Pino. Hindi sa bilis, ngunit sa pagpapatuloy. Ang bansang ito ay naglagay ng tao sa sentro ng sistema. Kaya ito ay mainit, ng gabing iyon. Sigurado ako. Kailangan kong ibahagi ang kuwentong ito sa mundo. Kailangan kong sirain ang pagtatangi na nilikha ng Western media. Kailangan kong ipakita ang tunay na mukha ng Pilipinas. Ito ang aking obligasyon. Huling araw ko sa Pilipinas. Inayos ko ang aking mga bagahe sa aking silid sa hotel at nagbalik tanaw sa nakalipas na isang linggo. Naipon ang dose-dosenang pahina ng mga tala sa aking laptop at daan-daang larawan ang naisave sa folder ng larawan. Ngunit ang pinakamahalagang sandali ay hindi nakunan sa larawan. Naalala ko ang ginawa ng estranghero na nagpigil ng pinto ng matagal noong unang araw ko. Noon, inakala ko na simpleng kabaitan lang iyon. Ngunit ngayon, alam ko, hindi iyon kabaitan, kundi kultura. Naalala ko rin ang tahimik na pila na nakita ko sa tren. Ang eksena na walang ingay kahit libo-libo ang gumagalaw. Akala ko ay sibilisasyon lang iyon na mahusay na sinanay, ngunit hindi. Ito ay isang natural na resulta na nilikha ng puso na gumagalang sa isa't isa. Ang aling na nagbigay ng kakanin sa palengke. Ang estudyante sa high school na nagdala ng bagahe. Ang lola na nagbigay ng direksyon. Ngayon, ang lahat ng maliliit na sandali na iyon ay tila isang malaking larawan. Ngayon ko lang napagtanto na ang mga eksenang iyon ay mga pahiwatig, foreshadowing, na nagpapahayag ng esensya ng lipunan ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi isang bansa na gumagawa ng malalaking pagbabago ng sabay-sabay. Ito ay isang bansa na nag-iipon ng libu-libong maliliit na pag-aalala araw-araw, at kalaunan ay lumikha ng kaayusan at pagtanggap na pinapansin ng mundo. Nang maunawaan ko ang katotohanang iyon, isang kakaibang afterglow ang nanatili sa akin ng matagal. Huminto ako sa isang kalapit na coffee shop sa huling pagkakataon upang uminom ng kape. Masayang bumati ang pamilyar na barista. Naaalala niya na dumaan ako doon tuwing umaga. Kahit hindi kami nagkakaintindihan sa salita, naaalala niya ang mukha ko. Habang kinukuha ko ang kape, nagtanong ako, "Bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Ako na isang dayuhan." Nag-isip siya ng kaunti at sumagot, "Dahil kayo ay aming bisita. At dahil kayo ay tao." Ang simpleng sagot na iyon ang nagpaliwanag ng lahat. Para sa mga Pilipino, ang kabaitan ay hindi isang kondisyon.
Hindi mahalaga kung ang tao ay Pilipino o dayuhan, mayaman o mahirap, bata o matanda. Sapat na ang tao sila. Habang nasa bus papuntang paliparan, tumingin ako sa labas ng bintana. Ito ay parehong tanawin na nakita ko 1 linggo na ang nakalipas, ngunit ngayon ay ganap na itong naiiba. Ang maliit na parke na nakikita sa pagitan ng mga gusali, ang mga pasahero ng bus na eksaktong nakapila, ang mga kabataan na tumutulong sa mga matatanda, lahat ay konektado. Dumating ako sa NAIA. Naalala ko ang tanong na naramdaman ko noong una akong dumating dito 1 linggo na ang nakalipas, bakit napakatahimik at paano posible ang ganitong kaayusan? Ngayon, alam ko ang sagot. Sa check-in counter, nakita ng isang tauhan ang aking mabigat na bagahe at nag-alok na tumulong. Nang mawala ako sa daan papunta sa immigration, ang isa pang tauhan ay magiliw na nagbigay ng direksyon. Habang pumipili ako ng regalo sa isang tindahan, ang tindera ay nakinig sa aking mahinang Tagalog hanggang sa huli. Lahat ito ay hindi manual. Ito ay saloobin, kultura, at ang puso ng Pilipino. Umupo ako sa harap ng boarding gate at inilabas ang aking laptop. Nagsimula akong magsulat ng unang talata ng artikulo. Ang lakas ng Pilipinas ay nasa hindi nakikita. Hindi sa mga magarbo na gusali, kundi sa maliit na kabaitan, hindi sa mabilis na teknolohiya, kundi sa tahimik na pag-aalala, hindi sa malaking sistema, kundi sa maliit na puso. At tinanong ko ang aking sarili, bakit hindi natin nagawa ang ganitong kultura? Kailan nagsimula ang Pilipinas sa daang ito? Ang tanong ay tahimik na umupo sa isang sulok ng aking dibdib nang hindi nakakahanap ng sagot. Ngunit isang bagay lang ang sigurado. Babalik ako sa Pilipinas. At sa pagkakataong ito, babalik ako bilang isang mag-aaral, hindi bilang isang tagapagmasid. Umagos ang anunsyo ng boarding. Tumayo ako, dala ang aking bagahe. Dala ko rin ang itim na payong na iyon. Ito ang pinakamahalagang regalo na natanggap ko at ang pinakamalaking aral na natutunan ko sa Pilipinas. Umalis ang eroplano. Habang tinitingnan ko ang mga ilaw ng Maynila na unti-unting lumiliit sa labas ng bintana, ginawa ko ang aking huling desisyon. Hindi lang ako magsusulat ng artikulo na nagpapakilala sa Pilipinas bilang isang destinasyon sa paglalakbay. Magsusulat ako ng isang mahabang sanaysay na nagtatala ng tahimik na lakas ng bansang ito. Ang mga magarbo na lugar at sikat na lugar ay mahalaga, ngunit kailangan kong ipaalam ng tama sa mundo na ang tunay na kompetisyon ng Pilipinas ay nasa saloobin ng mga tao. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang magsulat. Ang lihim sa pagtaas ng 42% ng mga turista sa Pilipinas ay wala sa beach o vlog. Ito ay nasa araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Sa aking 20 taon sa pagiging reporter, nagulat ako sa maraming bansa, ngunit hindi pa ako nakasulat ng isang talata na puno ng ganitong paninindigan. Gumawa ako ng pangako. Itatala ko ang Pilipinas kung ano ito. Nagsimula ito sa malamig na pagsusuri, ngunit sa huli, ang maliliit na kabaitan ng mga Pilipino ang nagpakilos sa akin. Tapat akong sumulat, at nagdesisyon din akong harapin ang pagtatangi na nilikha ng Western media. Ang Pilipinas ay hindi malamig. Hindi nagtataboy ang Pilipinas sa mga dayuhan, dahil ang Pilipinas na naranasan ko ay kabaligtaran nito. At mayroon akong paninindigan na ang paglalakbay na ito ay hindi isang katapusan, kundi isang simula. Babalik ako sa bansang ito upang mas maunawaan ang kuwento ng Pilipinas. Sa susunod, gusto kong makilala ang mas maraming tao at marinig ang mas malalim na kwento. Habang natutulog ang pasahero sa tabi ko, nagpatuloy ako sa pagsusulat. Pagkatapos ng 2:00 ng umaga, natapos ang draft. Nagdesisyon ako sa pamagat, ang tunay na dahilan kung bakit. Naakit ng Pilipinas ang mundo, isang 7 araw na tala ng isang reporter. Hawak ang desisyong iyon, tiningnan ko ang dilim sa labas ng bintana ng eroplano. Sa isang lugar sa ilalim, ang Pilipinas ay naghahanda na para sa isang bagong araw. Libu-libong tao ang nabubuhay, nagbabahagi ng maliliit na kabaitan ngayon. At ako ang magiging taong magsasabi ng kuwentong iyon sa mundo. Ito ang bago kong misyon na natagpuan sa Pilipinas.